Hi, doon sa last video ko nga, no, hindi ko na nga napakita sa inyo kung ano yung kinuha ko na nasasakyan kasi 3:30 na nga kami nakadating doon sa dealership. Then after that may mga paperwork pa, and then nagpunta kami doon sa used car section, and of course syempre chinek ko yung sasakyan kung okay ba siya, kung nalinis ba siya, and kung pumasa ba doon sa pinag-usapan namin bago ko siya kunin. And yung exterior okay naman, pero yung sa interior medyo kailangan palinisin ng konti, so that's why medyo nagtagal pa kami ng siguro more than 1 hour, and nung natapos siya medyo madilim na. Bago ko nga ipakita sa inyo yung kotse, no, gusto ko lang batiin yung Umali family from Connecticut, USA, kasi yun, nag-message sa akin yung kasama ko sa Crumble, si Abby, na yung sister-in-law nga daw niya, nanonood ng mga videos natin. So again, thank you for your continued support. So hopefully mag-enjoy pa kayo sa mga succeeding videos natin. Sa last video ko nga, no, may mga nag-comment kung bakit nga daw Honda yung kinuha ko, kasi nasa news nga na ito nga yung one of the top cars na nakawin dito sa Mississauga or sa GTA. Pero kasi ever since, so nasa Pilipinas pa lang ako, no, talagang Honda na yung binibili namin. Like ako personally, 3 generations ng Honda City yung kotse ko sa Pilipinas, but dito kasi sa Canada parang wala pa ako nakikitang Honda City. And noong 2018 naghahanap ako ng medyo malaki na sasakyan kasi lumalaki na nga yung family ko, but nag-end up ako sa Montero Sport kasi yun yung medyo malaki, mid-size SUV siya. So yun nga, no, ang binili ko nga is eto, Honda CR-V na 2021 model. Actually nagustuhan ko talaga siya kasi yung color niya kakaiba. So ang tawag dito is Sonic Gray Pearl. And yun nga, nabanggit ko nga dun sa last video ko, no, na ito talaga yung gusto ko. Kaya lang hindi ako nagmadali kasi yung mga nakita kong CR-V previously, para bang pinipilit ko na lang, hindi ko masyado nagustuhan yung kulay, and marami siyang gasgas, marami siyang mga dents. I think naging blessing yung pagiging patient natin sa pagbili ng sasakyan, kasi gusto ko talaga yung color. And yun nga, since medyo maselan ako sa sasakyan, eto, although hindi siya perfect, pero pumasa naman siya dun sa standards natin. So eto, pakita ko sa inyo kung ano lang yung blemish na itong sasakyan na to. So actually dalawa lang siya. Eto nga, hindi ko alam kung nakikita nyo, eto may maliit lang siya na ganito. And then eto, pag sisilipin nyo sa side, eto parang meron lang siyang konti, but aside from that wala na, sobrang okay siya. And yun nga, hindi ko nga alam bakit dito sa Canada majority ng mga kotse na nakikita ko, marami talaga siyang mga dimples dito sa hood. Yun nga, kung alam nyo, pakisabi na lang sa comment section. Yun yung pakita ko nga rin sa inyo sa loob. Itong binili ko kasi sport trim siya. So ang difference lang niya, like yung sa classic ko kay Mike, EXL ata yun sa kanya, so iba yun sa kanya, para siyang parang kahoy yun nandito. But ito sa sport trim, parang silver siya. Sa loob ganun din. And ito, meron siyang sunroof. And itong sa ceiling niya itim din. Sa upuan naman, ito parang leather siya, pero itong gitna fabric. Ito, punta naman tayo sa likod. Dito naman sa likod ganun din, leather pero fabric tong gitna. Pero yun, di ba kasi malinis naman siya, so talagang nagustuhan ko siya. And tong likod, yun, malinis naman, di ba? Yan, sila natin. Ayan, so actually masaya naman tayo sa pagkakabili natin dito, no? Kasi intention ko naman is to keep this car siguro for how many years, kasi ayoko naman yung bibili ako na napilitan lang ako, then kakabili mo pa lang, para bang iniisip mo na kung ano yung next upgrade mo. And of course marami pa kayong car related videos na makikita in the coming videos, kasi marami pa rin first time na kailangan natin ma-experience dito sa Canada. Like for example, yung pagpapagas, hindi ako marunong magpagas dito kasi syempre sa Pilipinas merong gasoline boy, pero dito wala, ikaw yung mag-isa na mag-fill up ng gas mo. And second would be yung pagpaka-car wash, kasi again, di ko rin alam kung saan pwede magpa-car wash dito, although
May mga nakikita nga ako sa mga gasoline station na parang yung automatic na car wash, but I'm not sure kung yun ba yung pinaka okay or pinaka efficient way na magpa car wash dito sa Canada. So for those of you na may idea kung paano, paki-comment na lang sa comment section, kasi yun nga, wala rin talaga akong alam kung paano. So siguro dito ko na lang muna tatapusin tong video na to, kasi actually may invitation tayo ng isang classmate natin. So pupunta tayo doon, kumbaga magdi-dinner lang sandali. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye.